Praise the Lord. Thank you, Sister Marie. At isang magandang at isang mapagpalang araw po sa bawat isa, mga kapatid. Dinig po ba ninyo ako, mga kaibigan? Pakaway naman po kung klaro po ako sa inyong mga lugar, okay? Sa inyong mga, kung nasaan po kayo. Praise God. At buhay po tayo. Sino ang nagagalak na siya ay buhay? Itaas ang kanyang kamay at ikamay. Praise God! Tayo po ay buhay, binigyan po tayo ng Panginoon ng bagong kalakasan, bagong hininga, para po hindi gawin ang kagustuhan natin, kundi para po gawin ang kanyang kalooban. At kalooban po ng Panginoon, ang araw na ito na ginagawa natin, tayo po ay dumalo sa Bible study kung saan maibabahagi po ang salita ng Diyos at makakapagpuri po tayo sa ating banal na Diyos. Amen? So yan, inawitan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng mga awiting makalangit. Ngayon naman ay mag-focus po tayo, Mag-focus po tayo para pakinggan naman ang salita ng Diyos. At di bali po mga kaibigan, maikli lamang po ito. Hihiram lang po ako ng maikling oras ninyo, kaya pwede po bang mag-focus muna tayo, wag muna tayong makipag-usap sa ating mga katabi. Si Lord muna ang kausap natin. Mamaya na yung katabi natin. Pwede po ba yung ganon, mga kapatid? Pa-thumbs up nga po kung okay yung ganon. Okay, praise the Lord. At bago ko po ihayag ang salita ng Panginoon, samahan niyo po muna ako sa isang maikling panalangin. Hallelujah! Salamat po Panginoon sa napakagandang araw na ito na ibinigay niyo po sa bawat isa sa amin, na kami pong muli ay uupo sa iyong paanan para sa ganon ay matuto, maturuan, maitama Panginoon at maiayos ang aming mga buhay. Lord, ikaw ang tagapagsalita namin. Instrumento mo lamang ako, Panginoon. Wala po akong sariling kakayahan para magligtas at para manggamot, Panginoon, o para tugunan ang pangangailangan ng mga mahal naming mga PDLs at lahat po ng dumalo sa Bible study na ito. Pero Lord, dumudulog kami sa inyo. We depend on your power, Panginoon. Dahil alam namin na ikaw po, Panginoon, ay makapangyarihan at alam mo po ang hinaing ng bawat isa. Kaya nandito po kami, Panginoon, sumusuko sa iyong kapangyarihan at dinadalangin namin at hinihiling namin ang banal mong Espiritu, Panginoon, na siyang kumilos sa aming kalagitnaan para maintindihan po namin ang mga salita na gusto mo pong mapag-aralan namin, Panginoon. At gawin mo pong matabang lupa ang puso ng bawat isa para kung anuman po ang maging epekto ng salita mo sa buhay namin ay willing kami, Panginoon, and ina-accept namin, O God, whether it be correction man ito, Panginoon, or pagtatama sa aming mga pag-uugali or sa aming mga ginagawa. Salamat po dahil kinokorek mo kami, O God. At ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay? So, praise the Lord. At alam niyo po mga kaibigan, di ba laging sinasabi na at nasusulat din po sa Bible na ang salita po ng Diyos, ang Biblia po ay parang salamin. Diba? Kung mananalamin tayo, makikita natin yung reflection natin doon sa salamin. Makikita natin kung may mali ba sa ating kasuotan, kung baliktad ba yung ating mga t-shirt, kung magulo ba yung ating mga buhok. Kaya kung mananalamin tayo at nakita natin may uling sa ating pisngi, di ba pupunasan natin, iaayos natin yung ating mga buhok or iaayos natin kung tabingi man yung botones ng damit mo, ayan, makikita mo sa salamin kasi magre-reflect kung ano ka at ano ang itsura mo. At ganun din po sa salita ng Panginoon. Habang tayo po ay nakakapakinig ng salita ng Diyos, ipinapakita po ng Panginoon kung sino po tayo sa kanyang harapan. Okay? At alam niyo po, ang tao, merong natural kasi na pag-iisip na, ay, okay ako, tama ako eh. Mga ganun, meron tayong mga ganun na kaisipan na akala natin tama yung ating ginagawa. Pero sa harap pala ng Panginoon ay mali. Kaya salamat dahil pinahintulutan po natin na tayo po ay makadalo sa Bible study para mapakinggan po natin ang salita ng Diyos. At kung masakit man po ang salita ng Panginoon, kasi ako din po, nung una pong mag-attend ako ng Bible study, parang feeling ko ako yung pinatatamaan, parang sinasadya ng preacher na tamaan talaga ako o kaya saktan ako sa kanyang mga sinasabi. Akala ko sinasadya niya yon, pero hindi pala. Kung maging masakit man po ang salita ng Panginoon, ay wag po tayong masaktan, bagkus magpasalamat tayo sa Panginoon dahil at least nakita natin na ay mali pala yung ginawa ko noon, ay mali pala yung kaisipan na nasa akin ngayon, ay mali pala yung nararamdaman ko.
at least mayroon tayong pagkakataon na maitama at mabago bago pa dumating ang Diyos para kunin ang mga tunay na naglilingkod at nananampalataya sa Kanya. Kaya kung mabanggit man po ang mga nagawa natin noon, wag po kayong ma-upset, wag pong sumama ang inyong mga loob. Bagkus magpasalamat tayo sa Panginoon dahil binibigyan niya tayo ng chance para matuto. Okay? Kasi alam niyo po, dito po sa buhay natin, ngayon po na nakikinig na tayo ng salita ng Panginoon, and I believe na tayo po tinanggap natin si Kristo dahil sa tagal na nating nagba-Bible study, alam ko po tinanggap natin si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas natin at kinikilala po natin siya bilang Diyos ng ating mga buhay. Kaya mula po noon, nung isinuko na natin ang ating buhay sa Panginoon, nagpakumbaba na tayo at umiyak na tayo sa harapan ng Diyos para hingin na siya ang mamuno sa ating mga buhay, ay merong dalawang puwersa na po ang naglalaban-laban para pamunuan tayo. Kasi nung hindi pa po tayo nakakakilala sa Panginoon at hindi pa po natin isinuko ang buhay natin sa Diyos, isa lang ang may-ari ng buhay natin, yan ay ang demonyo. Solo siyang namumuno sa buhay natin, kaya yan, ginagawa natin ang kanyang mga kalooban, nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi po nakakalugod sa Diyos, pero nakakalugod sa demonyo. Kasi siya yung hari ng buhay natin. Pero dahil nakilala natin si Kristo at nalaman natin na binigay niya yung kanyang buhay. Siya yung namatay doon sa cross para tayo lamang ay mapalaya mula sa kamay at kapangyarihan ng dyablo. Ayan, tinanggap natin siya at siya na ngayon ang namumuno sa atin. Pero sa ating buhay ngayon, tayo po ay nasa proseso ng pagbabago. Lahat po tayo ay nasa proseso ng pagbabago. Hindi lamang po kayo mga kapatid ang nakagawa ng kasalanan. Okay, lahat po tayo ay nagkasala. Kami din po na nandito sa labas, nagkasala din po kami sa Panginoon. Lahat po tayo ay nagkasala. Yan po ang sabi ng Bible. At ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Kamatayan, ibig sabihin, hindi po literal na kamatayan ng katawang lupang ito, kundi kamatayan po sa spiritual, ibig sabihin tayo po ay nawalay, napahiwalay po sa presensya ng Panginoon. Hindi po tayo tao ng Diyos, hindi po tayo kabati ng Panginoon, o hindi po tayo friend or kaibigan ng Panginoon. Wala po tayong relasyon. At kung sino man ang walang relasyon sa Panginoong Yesus, impyerno po ang patutunguhan. Doon po lahat tayo tutungo. Pero salamat dahil nakilala natin ang Panginoon sa ating buhay. Kaya ngayon na po na nasa proseso tayo ng pagbabago, habang tayo po ay binabago ng Diyos paunti-unti, may dalawang kapangyarihan na nag-aagawan sa ating mga buhay. Ito po yung pagnanasa ng laman at ng banal na espiritu. Okay? Gusto tayong pamunuan ng banal na espiritu ng Panginoon. Pero meron pa ring parte ng buhay natin na may sariling kagustuhan. Merong parte pa rin ng buhay natin na pinamumunuan ng laman na ito. Alam niyo itong laman na ito, kinokontrol ng demonyo. Kaya yan, yung pagnanasa ng laman, yan ang kalaban ng presensya ng Holy Spirit sa atin. Kaya magkaaway po, magkasalungat. Ang gusto ng Holy Spirit na gawin sa buhay natin ay maging banal tayo, maging tuwid tayo. Pero yung pagnanasa ng laman, on the other hand, ay nakikipag-agawan din dahil gusto niya na sundin natin yung gusto niya. At yung kagustuhan ng laman ay yan po ay nagdudulot ng kasiyahan. Kapag ginawa natin yung kagustuhan ng laman natin, nagdudulot yan ng kasiyahan sa Diyos ng mundong ito at wala pong iba kundi ang demonyo. Kaya dalawang pwersa po. Kaya ito po, habang nagba-Bible study tayo, mamili po tayo kaninong pwersa po ba tayo susuko. Sa pwersa po ba ng banal na espiritu or sa pwersa ng pagnanasa ng ating laman? Para mas maintindihan po natin ang sinasabi ko na pagnanasa ng laman, basahin po natin mismo sa Bible kung ano po ba ang mga pagnanasa ng laman, ano ba ang mga examples ng pagnanasa ng laman. Okay, yung kagustuhan ng flesh na ito. So basahin natin sa Galatians chapter 5 verse 19. Babasahin natin sa Tagalog para mas lalo nating maintindihan, okay? So sabi niya, okay, Brother Judah, your screen is covered. Okay, sabi niya dito,
Ang mga taong sumusunod sa ninanasan ng laman ay makikilala sa gawa nila. Ito ang isang napakalaking question sa bawat isa sa atin. Pastora, paano ko po malalaman kung yung laman po ang nasusunod sa aking buhay? Paano ko ba makikita? Ano ba ang mga senyales kung ang pagnanasa ng laman ang siyang namumuno sa aking buhay? O ito, binigyan tayo ng example ng ating Panginoon para maliwanagan tayo, para makita natin mismo sa ating mga mata ang sinasabi po ng Biblia. Sabi niya dito, ang mga taong sumusunod sa ninanasa ng laman ay makikilala sa gawa nila, sa pamamagitan ng gawa ng mga tao. Ito ay kagaya ng mga sexual na immoralidad. Yes po mga kapatid, alam po natin that even in the simple 10 commandments, di ba? Minsan hindi man natin alam ang kabuuan ng Bible, pero tayong mga Pilipino, kasi tayo yung Kristiyanong bansa dito sa Southeast Asia, at least meron tayong knowledge, meron tayong kaalaman sa 10 commandments, yung simpleng 10 utos ng ating Panginoon, at makikita po doon na mali po ang sexual immorality, mga kaibigan. Ayaw po ng Panginoon yan. Okay? Ito po ay hindi kaaya-aya sa ating Diyos. So, sexual immorality, kasalanan po sa ating Panginoon yan. Pero salamat sa Diyos dahil yan, napapakinggan po natin ngayon at meron po tayong pagkakataon para ipanalangin at ipaayos sa Diyos ang ating buhay. Okay, ano pa? Kalaswaan. Yan. Kalaswaan, kahalayan. Yan po ang pagnanasa ng laman. Yung kalaswaan, yung gusto natin, yung mga something na nagbibigay katuwaan, satisfaction sa ating flesh, sa ating katawan, na kadalasan ito ay mali. Yan ang nagdudulot kung bakit po nakakagawa tayo ng mga maling bagay sa ating mga buhay. Kalaswaan, kahalayan, yan. Ayaw po ng Panginoon yan. At kung susundan pa po natin sa susunod, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yan, pati po ang pagsamba sa Diyos-Diyosan or idolatry ay ayaw po ng ating Panginoon. Ang utos po tungkol sa pagsamba ng mga Diyos-Diyosan ay hindi po doktrina ng simbahan. Hindi po yung simbahan ang nagbabawal, kundi ang salita mismo, ang Panginoon mismo ang nagsasabi na ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ano ba ang Diyos-Diyosan? Mga bagay na gawa sa kamay ng tao, or hindi lang yung mga imahe or mga bagay na ginawa ng kamay ng tao, kundi mga tao din mismo, or pwede ring mga pera, kayamanan, kung ano ang sumasakop sa iyo at yun ang pumupuno sa puso mo at wala nang puwang ang Diyos sa buhay mo, yan ay nagiging Diyos-Diyosan sa buhay mo. So hindi lang po yung mga images ang Diyos-Diyosan, mga kapatid. Hindi lang po ang mga bagay na nakikita natin dito sa mundo, pero pwede rin pong maging pera. Kung pera lang ang sumasakop sa buhay mo, pera ang nasa isip mo, pera ang lahat ng binubuka ng bibig mo, pera, kasakiman, yan. Kaya dahil sa pagmamahal sa pera, nagkakaroon ng kasakiman. Yan. O kaya nakakagawa tayo ng krimen, nakakapang-scam tayo, nakakapangloko tayo. It's because of idolatry. Ginawa nating idol natin ang kayamanan. Pero salamat, sabi ko nga, kung makita man natin ang mga bagay na ito, magpasalamat tayo mga kaibigan kasi meron tayong pagkakataon na isuko ang buhay natin, isuko ang mga ito sa Panginoon at aayusin po ni Lord dahil yan po ang kanyang kalooban. Ano pa? Aside from pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam. Pati pangkukulam. Pati yung pag-curse, pag-wish ng mga, kunwari, mamatay ka na sana, yung mga ganon. Sana maging madisgrasya ka sana, yung mga ganon ba, na pinapanalangin natin ang kapahamakan ng bawat isa or kaya nagbabanta tayo sa mga tao. Pangkukulam, pagkapuot, ayan, galit na hindi maalis-alis na hindi natin maisuko sa Panginoon. Yan,
matinding kabigatan po ang mga ganitong bagay. Kaya gusto po ng Panginoon na maging payapa po ang buhay natin. At magiging payapa lang po ang buhay natin kung mawawala or maaalis po ang mga ganitong bagay sa ating mga puso. Dahil napakatinding balakid po nito para sa ating kapayapaan habang tayo po ay nabubuhay. So pagkapuot, pag-aaway-away, yan, ayaw ng Panginoon ang mag-away-away. Kaya yan, salamat sa Diyos dahil nandito kayo ngayon. I believe na pagbalik niyo po sa mga selda ninyo, dala-dala ninyo ang ngiti at biyaya ng kapayapaan sa loob po ng mga selda. Kung meron man pong mga mag-aaway-away, hindi po tayo makikisali. Bagkus, tayo po yung magiging dahilan para sila po ay magkabati. Okay? Tayo po ay maging peacemakers. Okay po ba? And ano pa? Pagkasakim. Yan, pagkasakim. Sabi ng, alam nyo, ang pagiging sakim, ito po ay isang disqualification para tayo po ay makarating sa langit. Okay? So, parang simple lang ang mga ito, pero ito po ay hindi po nakakalugod sa Diyos at hindi po makakapasok. Makikita natin mamaya. Sabi ng Panginoon, kung meron tayo nito, hindi po tayo makakapasok sa kaharian ng Panginoon sa langit. Pagkasakim, pagkagalit, yan. Kaya tinuturo din po natin sa Bible study ang tungkol po sa pagpapakumbaba at pagpapatawad. Ano pa? Pagkakawatak-watak, pagkakahati-hati. Kaya yan, there is division. Kaya panalangin natin ang Pilipinas, yan, na-divide ang ating bansa dahil sa mga politics, ano? Pero wag na po tayong makisawsaw. Ang gagawin po natin, makipanalangin na lang tayo. Ipanalangin natin na magkaisa ang ating mga leaders, magkaisa ang mga officers, magkaisa ang mga senator, magkaisa lahat para po mabuo tayo. Kasi ang pagkakawatak-watak at pagkakahati-hati po ay isang gawain po ng demonyo. At kung tayo po ang magiging dahilan para magkawatak-watak ang ating mga kaibigan or ang ating mga pamilya, tayo po yung magiging cause of division, ay yan po ay nais ng laman yan. Okay? Naisin po ng laman yan na kinokontrol po ng demonyo. Kaya mag-ingat po tayo mga kaibigan. At kung titignan po natin yung susunod na sinabi po ng Panginoon, pagkainggit, in verse 21, pagkainggit, yan, pagiging inggitera at inggitero, mali din po yun mga kaibigan. Paglalasing, pati paglalasing, bawal. Okay? At alam nyo, hindi lang po alak ang nakakalasing, pati po pera, pati po obsession. Yung sobrang pagmamahal, pagiging siloso po natin, pagiging silosa po natin. Kaya yan, nakakagawa tayo minsan ng mga bagay na hindi nakakalugod at bawal po sa batas. Okay? Paglalasing, pagkahilig sa kalayawan, party-party o kaya mahilig sa worldly things, wild living. Okay? At iba pang mga kasamaan. So marami pang kasamaan na pwedeng nagagawa natin. At ito ang babala ng Panginoon. Sabi niya, binabalaan ko kayo tulad ng ginawa ko noon. Yes, alam niyo nung panahon ni Noah, binalaan ng Panginoon yung mga tao. Pero alam niyo, pinagtawanan nila ang babala ng Panginoon. Wala pong nakinig kay Noah. Gusto sanang iligtas ng Panginoon yung mga tao kasi magdudulot ng Panginoon ng isang matinding bagyo, matinding ulan. Pero sinabi niya, okay, bibigyan ko kayo ng chance para magkaroon kayo ng kaligtasan. Kaya nagpagawa siya ng malaking barko kay Noah para pumasok yung mga tao. Pero yung mga tao, hindi nila inintindi, hindi nila pinakinggan ang babala ng Diyos. Kaya namatay po silang lahat. At hanggang ngayon po mga kapatid, ang Panginoon nagbibigay pa rin ng babala. Kaya ito ang binabasa natin. Sabi niya, binabalaan ko kayo katulad ng ginawa ko noon, na ang mga namumuhay ng ganito, yung mga binasa natin kanina, okay? Ang mga namumuhay ng mga ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Malinaw po mga kapatid, nasa screen po ninyo ang ating binabasa. Sabi niya, kung meron po sa atin ang merong mga ganitong mga bagay na ginagawa natin sa ating mga buhay, na sinusunod pa rin natin ang tawag ng laman natin. Ito po sabi niya, hindi sila mapapabilang sa kaharian ng Diyos sa langit.
So wala pong saysay, mga kaibigan. Kahit po Kristiyano tayong ipinanganak, kahit po Kristiyano ang ating mga magulang, kahit po simba tayo ng simba, pasok tayo ng simbahan, labas na naman, pasok sa simbahan, kahit pa naranasan mo na lahat ng simbahan, para maranasan mo lahat ng preaching o lahat ng pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Pero kung hindi po tayo willing na i-let go at ialisin at isuko sa ating Panginoon ang mga ganitong bagay, sabi po ng Diyos, napakalinaw, hindi po tayo mapapabilang sa kaharian ng Diyos sa langit. Pero salamat sa Panginoon, hindi po tayo tinatakot ng Diyos. Binibigyan po tayo ng babala kasi meron pa tayong panahon para iayos po ang ating mga buhay. And God is faithful. Meron pong pamamaraan ang Panginoon kung isusuko po natin ang buhay natin sa Kanya. Kayang-kaya Kanyang baguhin, kapatid. Lahat po tayo may pinagdaanan. Lahat po tayo may baho sa buhay. Lahat po tayo nagkamali. Lahat po tayo nakagawa ng mga kamalian, kagaya ng ating binasa kanina. Pero salamat sa Diyos, dahil nung sumuko tayo sa Panginoon, iniayos po ng Diyos ang ating mga buhay. Ganyan din po kami, mga kapatid. Hindi po porke kami po yung nagbabahagi ng salita ng Panginoon, perfect po kami. Meron po kaming immoralidad na nagawa, mga kapatid. Meron po kaming pagsisinungaling na nagawa. Meron po kaming ninakaw, mga kapatid. Meron po kaming kabulastugan. Meron po kaming mga kahalayan na nagawa. Meron kaming mga kalasuan sa buhay. Pero salamat dahil nung isinuko namin ang buhay namin sa Panginoon, nilinisan ng Diyos ang buhay namin. At ganyan din po ang gagawin niya sa bawat isa. Hindi ka nag-iisa, kapatid. Huwag mong sabihin na ikaw lang ang nagkasala. Huwag mong sabihin na nakakahiya ang buhay mo. Wala nang patutunguhan ang buhay mo dahil nakagawa ka ng kalaswaan o kahalayan o naging immoralidad ka, naging immoral ka o naging idolater ka, ano? Wag mong ihiwalay ang sarili mo, wag mong sisihin ang sarili mo. Ang gagawin po natin, magsisi lamang sa ating Panginoon. At tapat po ang Diyos, kayang-kaya niyang linisin kahit na yung pinakamamabaho at pinakamarumi na nagawa natin sa buhay. Yan po ang sukat ng sakripisyo ni Kristo sa cross. Para hinahanap po niya ang bawat isa sa atin. Sabi niya, hindi ako pumunta dito sa mundong ito para hanapin yung mga magagaling, para hanapin yung mga malulusog, para hanapin yung mga walang sakit. Pumunta ako dito para hanapin yung mga makasalanan, para hanapin yung mga may sakit, para mahanapin yung mga nanghihina, para hanapin yung mga nagkamali, para hanapin yung mga bagay na walang direksyon. Pumunta ako dito para ipakita at ipadama sa kanila ang aking pagmamahal. Kaya hinahanap ka ng Lord, kaibigan. Hinahanap ka ng Panginoon, kaibigan ko. Huwag tayong magtago. Huwag tayong mahiya. Lahat po tayo ay nagkasala. Lahat po tayo ay nagkasala. Wala pong banal. Pero salamat sa Panginoon dahil sa tindi ng kanyang pagmamahal, mababago po ang buhay mo. Angkinin mo ngayon, kapatid, dahil ang Diyos ay tapat. Salvation is now. Salvation is now. And I speak God's salvation and healing upon every one of you today, right at this moment. Right at this moment, walang babalik sa kanyang selda na hindi gumaling. Walang babalik sa kanyang selda na hindi nalinisan. Walang babalik sa kanyang selda na meron pa ring dinadamdam, meron pa ring puot sa kanilang puso. Babalik kayong lahat sa inyong mga selda na malaya mula sa pagkakahawak ng demonyo sa ating buhay. Angkinin mo, kapatid, ang kaligtasan mo. Hallelujah. At kung babasahin po natin, tignan lang po natin ang susunod na bersikulo. Kung isusuko po natin ang tawag ng laman, ang ninanais ng laman na ito, ay ang banal na espiritu ang siyang mamumuno sa atin. At kung mamumuno po ang banal na espiritu, ano po ang dala ng banal na espiritu? Ito, sabi niya, ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Ang tao na napuspos ng banal na espiritu, kapatid, ay magkakaroon ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan. Ano pa? In the next verse, please.
kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang utos ng ating Diyos. Kaya kapatid, kung ang Panginoon ang siyang mamumuno sa atin, nakita niyo ba na ang bunga ng Espiritu ay kabaliktaran ng bunga ng sarili nating flesh, yung pagnanais ng laman natin, ang kabaliktaran nun ay ang bunga ng Espiritu. Kala yung puot, mapapalitan ng pag-ibig. Yung galit, mapapalitan ng kahinahunan. Okay? Yung kawalan natin ng pasensya ay magpapalitan ng patience ng pasensya. Yung self-control, yung pangit nating mga ugali, mapapalitan ng kabutihan. Ang tunay na susi ng lahat, mga kaibigan, ay ang pagpapapuspos natin sa banal na Espiritu ng Diyos. Kaya, isuko po natin, anuman po ang nagawa natin sa buhay natin dahil napamunuan tayo ng ating katawan, ng ating yung sarili natin, okay? Na ginamit ng demonyo para tayo ay gawin niyang kasangkapan or kagamitan para ipatupad ang kanyang kasamaan. Ngayon na po, ang Espiritu ng Diyos ang siyang pupuspos sa iyo, kaibigan. Kaya ngayon, tanggapin mo ang pagmamahal ng Diyos. Itaas mo ang kamay mo, kapatid. Tanggapin mo ang pagmamahal ng Diyos. Tanggapin mo ang pagtitimpi. Tanggapin mo ang kabutihan. Tanggapin mo ang kapayapaan. Tanggapin mo ang kagalakan. Tanggapin mo ang pagtitiis. Tanggapin mo ang kagandahang loob. Tanggapin mo ang katapatan. Tanggapin mo ang kahinahunan. Tanggapin mo ang pagpipigil sa sarili. Tanggapin mo ang Espiritu ng Diyos. Salamat po mga kaibigan sa inyong pakikinig, at bago ko po ibalik sa ating MC, tayo pong muli ay manalangin. Hallelujah! Salamat po, Panginoon. Salamat dahil hindi ka nagkulang sa amin, O God. Lagi mo kaming pinapaalalahanan. Sa tindi ng pagmamahal mo, Panginoon, lagi mo kaming binibigyan ng babala para hindi po namin isuko muli ang aming buhay sa demonyo, o para hindi po namin gawin ang mga ninanais ng aming mga katawan, Panginoon. Salamat po dahil tinatanggap namin at inaangkin namin ang bunga ng Espiritu Santo, Panginoon. Lord, isinusuko namin ang puot, isinusuko namin lahat ng immoralidad, lahat po ng kasinungalingan, lahat po ng trabaho ng laman, lahat po ng trabaho ng demonyo, Panginoon. At inaangkin namin ang bunga ng Espiritu Santo, O Diyos, na siya pong makipamuhay sa aming kalooban, O God. Salamat po, ikaw lamang ang aming itataas at sasambihin, ikaw ang hari ng buhay namin, O Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po mga kaibigan, at ibinabalik ko po sa MC natin. God bless you all. Maraming salamat po, Pastor Glenda, sa makapangyarihang salita ng Panginoon. God bless you po. At tayo ngayon ay tumakbo sa ating mga presentation or mga pagtatanghal. At alam ko po na tayo po ay handang-handa na, kaya simulan na po natin. Unahin po natin ang Cebu City Jail Annex.